Okay guys, ito yung trabaho na kailangang tinatawag na redo. Okay, ibabalik o ulitin. Kasi kanina sinubukan naming ikarga dito pero wala kaming traction. Nag-i-slide lang siya kasi pag once na naka double lock na siya, ito nakahang na lang siya. Ayun, no? Okay. Ingat sa pag-drive, okay? Okay, always call us pa. Yeah, I love you. Yeah, I love you. I love you. Love you. Bye-bye. Ingat anak. Morning mga choy. So lalagyan ko muna ng lalagyan ko ng snow kasi para alam ko kung umiikot yung aking gulong. Dahil wala akong reflector na yung nakakabit dito. Yeah. Uy. Okay. Okay. Kala ko hindi umilaw.
Okay, check. Umikot. 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 Yeah, umikot. Umikot. And umikot. Yeah, that's good. Good morning mga chay. I don't know if this one is malakas yung boses ko. The same thing sa ginawa ko sa GoPro, nasa harap yung camera and malakas yung ubong ng makina. I'm not sure. Let me know kung ganun nga ang sistema. But anyway, welcome back again sa tracking vlog. Tapos na yung aking bakasyon for almost 2 weeks. And kahapon wala akong upload dahil gusto ko muna magpahinga bago ako tatakbo. And kahapon is birthday ng aking wife. So kami-kami lang ng mga relatives niya ang lumabas kumain. Nandyan yung clip na nandun kami sa isang buffet. Hindi na kami naganda. Ayaw niya maganda sa kanyang birthday. And kaya nag-buffet na lang kami lahat. So guys, nandito kami ngayon sa Yes Buffet. So cellphone na lang gamit ko, raw vlog lang to. Happy birthday. Thank you. Yeah. Ang dami niyang handa oh. So meron akong load today papuntang St. Cloud, and then Illinois. Pipick upin ko sa St. Cloud and then dadaling ko sa Illinois yung aming load. Aming yun, hindi yun sa sarili namin truck yung kukunin. Woo! 2026. I don't know kung saan ako dadalhin ng 2026. Good morning, sir. Where are you driving to? I'm heading to Illinois. What you gotta pick up? Combine. When you
anything to declare in the cabin? I got 4 packs cigarettes here, personal consumption. Thank you. Guys, first time crossing the border. First time in 2026. Tignan mo na ako to. Change ko lang yung aking oras. I mean yung aking speed to mph, then crossing border. Hours of service, 6 hours. Welcome to America 2026. Good morning mga Chuy. First kong refuel dito sa Loves today. Yung aking fuel, since nung nag-stop ako sa garahe, sa parking, kalahati lang yung nabawas. Wala pang kalahati. Kukunti lang dahil EPU yung ginagamit. So, sobrang tipid. Ngayon, meron pa akong kalahati na fuel matitira ngayon. Pero kailangan ko nang mag-fuel up mga Choy. Tuloyin ko na para mamaya diretso na ako sa aking destination. So ito yung sister company ng Q-Line, ETS. So ang dami nilang truck dito. Kulay pula, kulay blue. So may pipick upin akong truck ng Q-Line. And then dadalhin ko sa Q-Line Moline sa Illinois.
brand new. Grabing laki ng kanilang yard, mga choy. How about the yard ng ETS? Ito yung second time na nakabalik ako dito sa ETS. Ang daming truck. Ang truck nila ay blue, puti, black at pula. Makikita nyo yan sa highway ng Amerika, yung ETS. Ang daming branch nito. Sobrang dami ng truck. So anyway, nakita ko na yung truck na ayun, Q-line, kukunin ko. Kakarga ko sa RGN. Grabe oh. Okay. Grabe ang brake. Busan ng hangin. got wood. Yeah. You're probably gonna have to use some big
fucking Need this one? put one of Maybe two of this. 2 or 3. it might be high enough. Huh? I'll try. Try it. Yeah. Or 3 of this. One more. Ah. Might be high enough. Huh? You can try that. Might work. Yeah. Ah. Ayoy. Might have to put it on the nose first. The nose na. Yeah. I don't know if that's gonna work. More. Easy, 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 easy. Let your mud flaps on before you put your nose on. Ganitong nangyari sa isang chain, kaya naputol yung pag mahuna pala to. Isang buo yun nahulog sa highway sa Amerika, isang ganyan.
So naputol siya, so wala na akong hanger ng chain. So I think itatali ko na lang siya. Yeah, mahuna to siya, oh. Bakal niya parang U-bolt style. U-bolt nga, pinutol. I mean, yung dugtong niya kasi nandito. So mahuna. Or maybe sa sobrang bigat kaya bumigay. Anyway, ito yung challenge dito, yung gagapang kasi lalim. Dala ako ng damit. Oh my God. Oh yeah. Ito yung lamang natin mga hindi malalaki tao. Kasi makakagapang tayo sa lalim. Hey. Ay. Daralag. Ito talagang pinaka-mabisa dito. Pero tranquilo to. Bughat buta tong yati. Ito yung trabaho na kailangang tinatawag na redo. Okay, ibabalik o ulitin. Redo, why? Na-secure ko na lahat tinanggal ko ulit. Nilapitan ako ng taga ATS dito shop. And sinabi nila sa akin, kasi nga naka-face nose in ang truck, no? Kasi kanina sinubukan naming ikarga dito pero wala kaming traction. Nag-i-slide lang siya kasi
Pag once na naka double lock na siya, ito nakahang na lang sa doon. Pag once itong likod nakaakyat na, ito nakahang. So wala nang traction. So ito, nag-i-slide na lang siya. So kahit nilagyan namin ng kahoy kanina dyan, pag once pagdating dito, wala na siyang traction. Ito wala na, nag-i-slide. And then ito, hindi na rin siya makakatulong na itulak yung truck dahil nakahang na siya. So ngayon, ang gusto nilang mangyari, i-redo, ibig sabihin uulitin. Sabi ko, sinubukan naming i-atras kanina but hindi nangyari, hindi siya mailagay ng atras all the way dahil nga wala kaming traction. So sabi ko anong reason bakit kailangan nating i-redo ang paglo-load? Kasi pag once na tumatakbo, it makes sense na sinabi niya, once na tumatakbo itong flare sa gilid, kaya yung hangin papasok lahat dito, masisira daw to. I don't know if masisira, matigas naman to eh. And second, yung tambutso, mapapasukan ng hangin, masisira yung turbo. Makes sense kasi pasalubong, no? So yung hangin papasok doon sa tambutso ng truck. So papasok all the way yan doon sa ilalim ng makina. So well, it is what it is. Gusto nilang ganun mangyari kasi wala man tayong magagawa. Wala akong magagawa dahil ATS, this is ATS. Half nito ay ATS. So uulitin, tatanggalin, tinanggal ko na lahat yung chain, everything. Itong sa lalim, hindi ko pa natanggal yung pinakailalim. Gagapangin ko na naman. So ibababa ko uli ang truck, i-redo ko siya, susubukan ko uling i-atras patalikod. Trabaho yan, no? Kita mo. Ayun, no? Sige. Ayun, yeah, that's good. Yan ang problema. Kasi ito masyadong what? How do you like her on there? Yeah, that's good. That's good? Yeah, how about the other side? Yeah, yeah. The center, okay? Yeah. Center of it. Just straight up. Ubos ang hangin. That's good. If you need any help, I'll come back here within like 15 minutes, All right, 30 yeah, minutes. yeah. Thank you. Thank you. Hey, Thanks. What's your name? Roderick. Thank you, Roderick. What's your name? Marco. Nice to meet you, Marco. Yeah, nice to meet you. All done, guys. Pagod. Albert Lee. Turn right on Opportunity Drive. All done.
there. In 1.5 kilometers, turn right on I-94 East. I-94 East. I-94 800. Turn right on I-94 East. Continue on I-94. Tumigil na ako ngayon dito sa rest area. Dito lang sa along I-94. So hindi ako masyadong nakalayo ng St. Cloud sa ATS kasi nga sobrang pagod ko. Parang 2 beses ako nag-redo, then gapang silalim, and isa pa, nahulog ako dito sa truck. Yeah, nahulog ako dito. Anong nangyari? Pagbaba ko ng ganito, okay, yung aking, ito siya, yan o, naputol o. Ito sumabit dito o. Sumabit dyan. So pagbaba ko ng ganyan, bang! Hapla ba eh. Hapla. I don't know, basta ito. Ito. Yan o. Dito pala siya sumabit. So pagbaba ko ng ganito, itong ano niya, yan o. Sumabit o. Yan. Kaya pag ganyan. Anyway, kasama sa trabaho yun. So dito na ako sa rest area nakapark. Magandang panahon. Positive, I think positive 5, kaya nagtutunaw. So hindi na rin ako dumiretso, hindi na ako pumunta ng all the way hanggang Minneapolis para mamayang madaling araw mag-start ako ng madaling araw, alas 2, para ma-unload ko siya sa aming yard sa Illinois, sa East Moline. Itong truck ni Tad, yung truck na yan, yun yung naka-assign doon sa East Moline na naghahakot ng aming load from John Deere, dinadala sa yard ng Q-Line para yung mga driver na galing kung saan-saan, Virginia, Texas, kung walang reload doon sa Texas, kung walang reload doon sa Virginia, bumabalik ng East Moline, lalo yung mga flat deck or steep deck, doon kumukuha ng load. So itong truck na ito, dinala sa ATS, I think ginawa siya doon. So ganyan ang gusto nilang mangyari. But ganyan talaga ang pag-load ng truck. Yung sa akin lang kanina, hindi ko siya maiatras. Wala akong buwelo dahil madulas kanina. So kaya naka-nose in yung truck. Sa una yung nakita, naka-nose in siya. So nung inayos namin, medyo dry na ang gulong. Well, yun ang kalalabasan.
So, tama. Makes sense. At least meron din akong idea na hindi pwedeng naka-nose in ang truck, ang ulo nandoon sa likod. At least meron akong idea. So, nakikita niyo yung tambutso. Kaya pala yung mga tambutso ng mga truck na mga ganitong style, pati yung sa akin, nakaganon, no? Hindi siya nakaharap doon para yung hangin hindi makapasok sa tambutso. Makes sense. At least may idea ako, di ba? Every day is a learning process, mga choy. Maniwala kayo. Kasi this is my first time na mag-load ng truck ng Q-Line sa deck. Kasi madalas yung mga niloload namin, farm equipment, di ba? Yung nakapag-load ako ng ganito, na-hook up ko sa step deck, nandoon na siya sa mismo sa step deck, naka-load na. So ang ginawa ko na lang, naka-hook up na lang ako. Hindi mismo ako yung nag-load ng truck. So ngayon, dahil first time ko, ganyan ang pag-load para hindi papasok ang hangin doon sa tambutso at saka ito hindi masisira. Kasi pag ito daw nakaharap doon sa lubong ang hangin, sisira daw to. Maybe. Tibay naman eh. Parang bakal. So makes sense ang tambutso hindi mapasukan ng hangin na galing sa lubong. Makes sense, di ba? So anyway, tatapusin ko lang to dito. I think naikutan ko na naman siya. So napakasimple lang ng securement. Basic na basic. Sa likod, hatak sa likod. Then dito sa gilid. Basic lang. Kahit grade 1 alam. Or grade 2, grade 3 siguro alam kung paano i-secure ito. So ginawa lang to dito doon sa ginawa lang ito doon sa ETS ng Q-Line. Hindi ko lang siya mailak. Uy, siya nakalabas dito. Kita niyo. Walang nakalabas na ano. So hindi siya oversized. That's only 13.6. Okay, parang height lang yan ng ganyan, no. Pinakatuktok niya. Dahil gumamit tayo ng low bid ng low pro. RGN, so mababa lang siya. Pero pag ikakargay mo yan sa mga regular na step deck, mga ganito ang regular na step deck, so mataas yan, oversize yan, over height. So nakakamiss din mag-drive ng truck, mga choy. Nakakamiss din. Nakakamiss matulog sa truck. Pero of course, meron tayong mga family, kailangan tayong umuwi, kailangan tayong magbakasyon. Kaya nakakamiss matulog dito sa aking biyahe. Nakakamiss. Sarap maging trucker. Sakit na kayong katawan. So anyway, tapos ko lang itong aking kanin. Then chow na ako. Wala pa akong almusal, wala pa akong tanghalian. Kasi hinabol alas 4 ako nag-start kanina. And hinabol kong hanggang makarating dun sa Anderson kanina before noon. Yeah, but pagod. So anyway, welcome back again sa aking biyahe. Pinoy Trucker. Tracking na uli ako. And I don't know kung kailan ulit ako babalik dahil katatapos ko lang. Hindi ko muna iisipin yung pagano dahil katatapos ko lang magbakasyon. Katatapos ko lang ng aking 2 weeks na bakasyon. So maybe I'll be home on February. Have a good night, guys. I'll see you in my next video. Bye-bye.